Malaysian at 18 iba pa arestado sa illegal fishing sa Palawan. Mahigit 300 kilo ng isda na sabat. Rehabilitasyon ng EDSA Kamuning Flyover magpapatuloy kahit binuksan na sa mga motorista ngayong araw. Daloy ng trapiko sa lugar, bahagyan ng lumuwag. 7 tangke ng MTKR Terra Nova inihahanda na para sa full-scale siphoning operations ayon sa Philippine Coast Guard. Degree programs ng isang paaralan sa Caloocan City pinace out ng Commission on Higher Education. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Umaabot na sa mahigit 26,000 pulis at sundalo ang may expired ang license to own and possess firearms. Ayon sa Philippine National Police, maaari silang makasuhan kung mabibigo pa rin mag-renew ng kanilang permit. Bunsod nito, mas pinadali na ng PNP ang proseso sa pagkuha ng lisensya at renewal ng registration ng armas para sa mga aktibong pulis at sundalo. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Merong inilabas na memorandum signed by our Chief PNP kung saan po in-exempt na ang requirement ng drug test and psychological and psychiatric evaluation sa member ng PNP and AFP na active. I would like to clarify that covers only the AFP, PNP active personnel. Wala nang dahilan para hindi makapag-renew ng kanilang license to own and possess firearms o LTOP ang mahigit sa 26,000 pulis at sundalo. Ito'y bukod pa sa mahigit 50,000 expired na firearms registration ng mga ito. Ayon kay Civil Security Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudisan Goltiano, naglabas ng memorandum ang pamunuan ng Philippine National Police na nag-aalis sa requirement na neuropsychiatric evaluation at drug test para sa renewal ng LTOP at firearms registration ng mga aktibong sundalo at pulis. Mas pinadalian niya ng PNP ang proseso dahil responsable naman umano ang mga ito sa paghawak ng baril. Ang mga police personnel natin at saka yung mga active na AFP naman natin ay since training pa lang yan, trained na yan sa responsible gun hold ownership or yung tamang proper na paggamit ng baril. Kaya po talaga we want also na i-promote talaga ang convenience na rin sa ating mga active personnel na mapabilis ang kanilang renewal and yung application ng kanilang LTOP and firearms registration. Sinabi pa ni Goltiano na mahaharap sa mabigat na parusa ang sinumang pulis at sundalo na aabuso sa paggamit ng armas. Pagdating po sa accountability, mas mataas, mas ma-higher yung accountability ng mga pulis na license holder ng baril. Kung hindi na kapag renew or hindi na follow ang procedure or yung mga laws ng RA 10591, it's a ground for administrative filing of case. Pwede din criminal case. Aside from that, meron din administrative on revocation and cancellation ng mga licenses. So talagang, kumbaga pagdating sa accountability, mas madami, mas mabigat para sa active member ng PNP and AFP. So that's, we think that an enough measure para po makontrol natin or ma-discipline din po natin yung mga paggamit ng baril ng ating mga active personnel. Pagtitiyak ng PNP-CSG, ang pagbabawas na requirement para sa mga aktibong pulis at sundalo ay hindi naman makaaapekto sa proseso dahil regular namang sumasailalim ang mga ito sa drug test at neuropsychiatric evaluation. Ang dahilan po kasi meron naman pong regular na
psychological and neuro exam. Ang member for the PNP, I'll speak for the PNP, meron naman tayong ginagawang regular na neuro examination and drug test. In fact, meron mga random drug test pa rin sa PNP. Kaya parang it will suffice na nag-comply na kami sa requirement ng drug test and PPE. Sa mga hindi naman nagre-renew ng lisensya, sinabi ni Lieutenant Colonel Gultiano na maaari silang maharap sa kaso. Binigyan na natin ng responsibility ang lahat ng mga commanders para po i-monitor ang kanilang mga PNP personnel na hindi nag-renew ng kanilang barel. Again, sa ating mga PNP personnel na hindi nag-renew ng kanilang barel, maaari itong ground for administrative filing of case against them. Nilinaw naman ng CSG na required pa rin sa mga sibilyang gun license holder ang pagsasailalim sa drug testing at neuropsychiatric evaluation. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang issue ng mandatory drug testing para sa mga kakandidato sa halalan. Ayon kay SC spokesperson Attorney Camille Tieng, ito ay nakasaad sa desisyon ng Korte sa isang kaso noong 2008. Hindi kasi nakasaad sa saligang batas ang nasabing requirement para makatakbo sa eleksyon. Pero pinahihintulutan naman ang pagsasagawa ng random drug testing sa mga opisyal ng gobyerno. The provisions requiring the mandatory drug testing of candidates, that's unconstitutional because it expanded the requirements of candidates under the Constitution. But it upheld the random drug testing of private and public officials. Una na ang sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bagamat maganda ang panukalang drug test para sa mga kakandidato, may issue ito pagdating sa constitutionality. Kinwestiyon sa Kamara ang pagpapatupad ng arrest orders ng Philippine National Police sa mga kontrobersyal na personalidad. Samantala, muling iginiit ni Interior Secretary Benhur Abalos na walang polisiya ng pagre-red tag ang Philippine National Police o PNP. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi ho kami ganon. As far as Kibuloy is concerned and the others, ginagawa namin. In fact, dinimanda po kami on record. Nakadimanda po ako ngayon, ang PNP, dahil sa pag-raid po namin sa Kingdom of Jesus. And we are going to answer these accusations against us. Just for the record, hindi po kami ganon. Maski sino po, hahanapin po namin. Hindi selective o walang pinipili ang pagpapatupad ng arrest orders ng Philippine National Police o PNP. Ito ang binigyang diin ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos sa House Committee on Appropriations para sa pagdinig sa 281.3 billion pesos na panukalang pondo ng Department of the Interior and Local Government at attached agencies nito para sa taong 2025. Kwestiyon sa hearing ng isang mambabatas kung bakit hindi pa rin naaaresto hanggang ngayon ang ilan sa mga wanted personalities tulad ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy at si dismissed Bamban Mayor Alice Go. Na kapag mga big personalities talaga, parang ang hirap-hirap na arestuhin ng PNP. Pero kapag ordinaryong tao, andali lang na hulihin tsaka maging biktima pa ng red tagging na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. So, kailangan talagang mag-ayos. Ayon naman kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, hindi sila tumitigil sa paghahanap sa mga ito. Continuous po yung investigation namin and continuous po yung tracking po natin. Not only the Philippine National Police but all the agencies involved. Special po yung Bureau of Immigrations and of course yung intelligence unit po natin from National Security Agency because these are people. With regard to Kibuloy, ganun pa rin po yung ginagawa namin. Tuloy-tuloy pa rin po yung surveillance namin dun sa area po. In yung location po ng 5 tao na hindi po pa nahuhuli. Kasama po ni fugitive Apollo Kibuloy. Muli namang ipinanawagan sa Kongreso na alisan na ng pondo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC kasama ang barangay development programs nito.
Ayon kay Congressman Manuel, dapat ilagay na lang ang pondo nito direkta sa national government agencies lalo na't wala ni isa sa 885 na barangay development projects ng task force ang naipatupad sa taong ito. Nasa 7.8 billion pesos ang 2025 proposed budget sa NTF-ELCAC. For 2024, the DBM just released the amount to our local government units. That's why our LUs are still in the process of procuring the projects. Samantala, iginiit naman ng DILG at PNP na hindi nila kailanman naging polisiya ang red tagging. I have to look po dun sa sinasabi nyo, but po na natin, we just follow yung rules po ng presidente natin. We don't want to red tag anymore. Yun po yung kung nangyari po yan, we have no idea, but I will investigate po kung nangyayari po yan. But right now, we don't have any report na ginagawa po namin yan. Tiniyak naman ni Interior Secretary Abalos na kung may ganito mang ulat ang isang academic community, ay agad nila itong sisiyasatin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maiibsan na ang kalbaryo ng mga motoristang dumaraan sa EDSA. Binuksan na sa mga motorista kaninang umaga ang EDSA Kamuning Flyover southbound matapos ang mahigit 3 buwang rehabilitasyon nito. Napaaga ang muling pagbubukas ng flyover kumpara sa orihinal na schedule nito. Isusunod naman ang pag-asaayos ng iba pang flyover sa Metro Manila. Ito ang balita ni JP Nunez. Tulad po ng pangako natin, kasama po ang MMDA, na bibilisan po natin na mabuksan ang Kamuning Flyover at ito na nga po sa umagang ito ay bubuksan na natin. Sa Oktubre pa dapat ang inaasahang muling pagbubukas ng southbound ng EDSA Kamuning Flyover. Ngunit kaninang alas 6 ng umaga, muli na itong pinadaanan sa mga motorista. While may mga pag-ulan ay hindi naman po masyadong nakaapekto ito sa ating trabaho. Kaya po naging mabilis sa ang trabaho natin dito sa ating Kamuning Flyover. Kapansin-pansin na mas naging maluwag ang daloy ng mga sasakyan bago mag-flyover kahit rush hour. Pag wala pong lubak, wala pong sira ang ating mga karsada at maayos, mas mabilis po ang biyahe. Madadaanan na po ito ng lahat ng uri ng sasakyan at magpapabilis sa biyahe ng traffic papunta ng south galing sa north. Tinanggal na ng MMDA ang mga signage ng road closure at mga barikada sa gitna ng EDSA na ginamit sa rerouting. Bagamat natapos na yung rehabilitasyon doon sa deck slab o yung mismong ibabaw ng EDSA Kamuning Flyover, dito sa ilalim makikita nyo na mayroon pang scaffolding. Ayon sa DPWH, yan ay para sa paglalagay ng restrainers para maging mas matibay yung flyover. Inaasahan na matatapos yung kabuuan ng rehabilitasyon sa March 2025. Pero pabibilisin ng DPWH yung proyekto para makumpleto ito bago matapos ang taon. Actually, 30% na po ang accomplishment natin. Mas marami po tayong gagawin sa ilalim. Tapos na po ang paglalagay ng mga carbon fiber sheet. Ngayon po ilalagay natin yung chain type na restrainers para po masigurado na during malakas na earthquake po ay hindi hihiwala yung substructure sa superstructure po nitong tulay na ito. Samantala ngayong nabuksan na ang EDSA Kamuning Flyover, sisimulan na rin ng DPWH ang pagpapalit ng expansion joints sa Magallanes Flyover para hindi ito maging dahilan ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa gabi lamang gagawin ang konstruksyon. Wala pong pagsasara na ginawa po doon at sa gabi lamang gumagawa para nga po hindi na rin po makabala sa ating mga motorista. Ang rehabilitasyon naman ng Guadalupe Bridge nasa planning stage pa at inaasahang masisimulan ang paglalagay ng temporary bridge bago matapos ang 2024. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inumpisahan na ang hot topping operations sa ilang tangke ng lumubog na motor tanker Terra Nova
sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, paghahanda ito para sa isasagawang full-scale siphoning operations sa higit 1 milyong litro ng langis na karga ng barko. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. As to update natin ngayon, sir, continuous yung hot tapping doon sa 8 cargo oil tanks. So yun po yung activity ngayon sa Terra Nova. Itinigil muna ang siphoning operation sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa na ng hot tapping operations ang Salwer Company na inarkila ng may-ari ng Terra Nova kasunod ng initial siphoning operations noong isang araw. Ang hot tapping operation ay isang proseso kung saan nilalagyan ng tubo ang mga tangke ng barko. Paghahanda ito para sa siphoning o paghigop ng langis mula sa motor tanker. Yung siphoning po, sir, wala po tayong siphoning ngayon. Focus po sa hot tapping. Natapos na natin, sir, yung isang hot tapping. Nakapag initial assessment tayo ng siphoning, okay naman po lahat. And then, yung pong 7 pang cargo oil tanks ang i-hot tap natin for the upcoming days po. Kapag natapos na ang hot topping, sabay-sabay na ang gagawing siphoning sa mga tangke ng barko. Nasa 1.4 milyong litro ng industrial fuel ang karga ng motor tanker at nahahati ito sa 8 tangke. Sa report ng PCG, nabawasan na ito ng mahigit 1,600 litro nang magsagawa ng initial siphoning. Napang-report kung nakila na sila ngayon, pero tapos na yung isa. Kaninang umaga yun po yung activity nila. We are waiting po. Ang report po nila ay 5 p.m. kung nakailan po sila ngayon. Para malaman po natin kung ano yung rate nila ng hot tapping per day. Samantala, nilinaw ng PCG na nasa kustodiya na nila ang MV Mirola 1 simula nang ma-report ang pagsadsad nito sa Maribeles, Bataan. Sinasabing bumiyahe mula sa Nabotas pabataan ng barko nang ito ay sumadsad. Since the day na nakita po natin siya, nasa custody na po ng Coast Guard yan kasi po tumakas nga po sa atin. So it's already been seized by the PCG. Sa operasyon naman ng lumubog ding motor tanker Jason Bradley sa Bataan, sinasabi ng PCG na muling naglatag ng oil spill boom sa paligid ng barko dahil sa ulat na may nakita uling bakas ng langis sa kalapit na barangay Mountain View sa Maribeles. Bahagya ng napalutang ang nasabing barko, subalit nabasag umano ang salamin nito kaya naantala ang lubusang pagpapaangat rito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang mangingisda sa Masbate ang napaulat na nawawala matapos umanong mabangga nang hindi pa natutukoy na sea vessel ang sinasakyan nilang bangka. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang insidente madaling araw ng August 10 sa karagatang sakop ng Burias Island. Natutulog umano ang 2 mangingisda sa kanilang bangka nang mangyari ang pagbangga. Umaga na nang ma-rescue ng dumaang barko ang isang mangingisda pero nawala ang kasama nito. Ayon sa PCG, nagpapatuloy na ang search and rescue operation kaugnay ng insidente. Iniimbestigahan na ng Police Regional Internal Affairs Service sa Region 11 ang mahigit sa 100 pulis sa Davao City na umunoy sangkot sa pagdoktor o pagmamanipula sa mga datos sa police bladders. Ito ang balita nila Lane Moreno. We found out also na naagiday mga tawagon nato na mga misreporting. Because of that misreporting or alleged tampering sa police blotters, one of the reasons why na-relieve mga itong mga pipila ka mga hepe. Kinumpirma ng Police Regional Internal Affairs Service o RIAS 11 na mayroong iilang mga pulis sa Davao City na minamanipula ang record o police blotter. Batay ito sa kanilang investigasyon na nagresulta sa pagkakatanggal sa pwesto ng mahigit sa 100 tauhan ng Davao City Police Office, kasama na ang 19 na police station commanders noong Hulyo. Ayon sa RIAS 11, natuklasan nila ang umano'y manipuladong police blotter sa ilang police stations sa Kalinan, Balyok at Turil.
Under investigation na ang mga pulis na sinasabing sangkot sa insidente. Maaari silang makasuhan kapag napatunayang dinoktor nila ang police blotters sa kanilang istasyon. Nagkandak na yung region natin ng investigation, no? Kung i-proven man na mayroong tawagin natin misreporting or under-recording base sa INSI natin. No? So, penalize talaga yung may kagagawan if maliciously, not in good faith man lang. Ang misreporting ng blotter report ay maaaring makaapekto sa ulat hinggil sa tunay na antas ng krimen sa isang lugar. Sa record ng Davao City Police Office, nabawasan umano ang crime rate sa lungsod mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mula 178 cases noong nakaraang taon, bumaba ito sa 128 sa kaparehong panahon ngayong 2024. Kabilang dito ang mga kaso ng rape, murder, pagnanakaw, physical injuries at homicide. Ngunit duda rito ang bagong Police Regional Office 11 Regional Director na si Police Brigadier General Nicolas Torre III at sinabing tila nagkaroon ng dagdag bawas sa crime statistics kaya umano lumalabas na mababa ang crime rate sa Davao City. Anya, dapat hindi minamanipula ang report upang malaman ng tunay na sitwasyon at malapatan ito ng kaukulang solusyon. Samantala, tiniyak naman ng Davao City Police Office na mahigpit nilang imo-monitor at muling isa sa ilalim sa seminar and desk officers ng bawat police stations. Kailangan natin monitor kung sakto ba ilang i-entry dito and then the remarks. Kaya di hamanggod ta nagka-problema sa remarks sa giingon ni sir nga for record purposes kay base nag-base lang puta sa gusto sa complainant. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasasagot ng Korte Suprema ang mga respondents sa inihayang petisyon na layong pigilan ang paglilipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa National Treasury. Kabilang sa pinagkokomentaryo ay ang Department of Finance, Executive Secretary, Senado at Kamara. 10 araw ang ibinigay ng Korte sa mga ito para isumite ang kanilang sagot pagkatapos matanggap ang notice. Walang temporary restraining order na in-issue ang Korte kaugnay sa petisyon na pinangungunahan ni Senator Coco Pimentel. The court required respondents to file their comment to the petition and prayer for TRO within a non-extendable period of 10 days from notice. The court further required the Office of the Clerk of Court en banc to personally serve the court's resolution on the respondent. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Japan. Sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 2 taon, idiniklara ng World Health Organization ang Mpox outbreak sa mga bahagi ng Africa na isang public health emergency of international concern. Nasa 450 na mga tao na ang nasawi sa initial outbreak ng infectious disease sa Democratic Republic of Congo. Ngayon, kumakalat na ang lubhang nakahawang sakit na dating kilalang monkeypox sa mga bahagi ng Central at East Africa. Nababahala ang mga scientists sa bilis ng bagong variant ng sakit at mataas na fatality rate. Taong 2022 nang ideklara rin ng WHO ang isang Mpox public health emergency. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported Mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. Nagbitiw sa pwesto si Columbia University President Nino Shafiq sa gitna ng free speech debate sa usapin ng campus protest kaugnay ng gyera sa Gaza. Ang kanyang resignation ay nangyari 1 taon lamang matapos siyang maluklok sa posisyon at bago magsimula ang autumn semester. Si Shafiq ang ikatlong presidente ng isang Ivy League University na nag-resign dahil sa paghawak sa mga protesta sa digmaan sa Gaza.
Abril nang payagan ni Shafiq ang New York Police Department na pasukin ang universidad kung saan nasa 100 estudyante na umuukupa sa university building ang inaresto. Natupok ng wildfires ang 1/3 sa forest land ng Athens, Greece. Mahigpit or mahigit 104 square kilometers sa Attica region ang lawak nito. Patuloy naman sa pagkapula ng apoy ang mga bumbero. Isang babae ang kumpirmadong nasawi, bunsod ng trahedya at libu-libong tao ang napilitang lumikas dahil sa wildfires. Nananatiling nasa ilalim ng high fire alert ang buong Greece at inaasahang umabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa. At yan ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Nakabantay ngayon ang Department of Health matapos ideklara ng World Health Organization o WHO bilang public health emergency of international concern ng monkeypox. Paglilinaw ng ahensya, wala pang naitatalang bagong kaso ng mpox sa bansa sa taong kasalukuyan. Bagaman walang bakuna para sa mpox, binigyan diin ng ahensya ang kahalagahan ng proper hygiene lalo't nakukuha ito sa close physical contact o skin-to-skin contact. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Kasi kailangan alam rin natin kung anong gagawin natin para hindi tayo mahawaan, para tayo ay makaingat. Naka-alerto ngayon ang Department of Health matapos ideklara ng World Health Organization o WHO bilang Global Public Health Emergency ang mpox. Ito na ang pangalawang beses na naging Global Public Health Emergency ang mpox sa loob ng 2 taon. Ayon sa DOH, walang bagong kaso ng mpox ang Pilipinas mula Disyembre ng nakaraang taon. Sa tala ng ahensya, nananatiling 9 ang kaso ng mpox sa bansa. 4 dito ay naitala noong 2022, habang ang 5 ay noong nakaraang taon. Ayon sa World Health Organization, ang mpox ay maaaring maipasa sa tao mula sa hayop at maaaring maihawa ng tao sa kapwa-tao sa pamamagitan ng direct contact sa body fluids. Ang monkeypox, nalilipat po yan sa sinasabing close physical contact. Malaking pagkakaiba po yan sa ating COVID na sa hangin na pupunta. Ito po, importante yung magkalapit. Actually, sinasabi nga namin is skin-to-skin contact. Kabilang sa mga unang sintomas nito, ang lagnat at rashes na tumatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Iba pang karaniwang sintomas ng mpox ay pamamaga ng mga lymph node, pananakit ng ulo, pananakit ng mga kalamnan at likod, pagiging matamlay o palaging pagod, at pantal na may paltos o blisters sa mukha, kamay, paa at sa iba pang bahagi ng katawan. Bagaman walang gamot mismo sa mpox, ayon sa DOH, kusa naman itong gumagaling. Wala pong bakuna mismo para sa mpox. Nakita nila sa Estados Unidos na yung bakuna para sa smallpox, ibang sakit po yun, pero medyo magkahawig dun sa mpox, gumagana. Ang binibigay lang po nila doon is yung mga high-risk populations. Dito sa Pilipinas, hindi naman siya natin binibigay kasi mababa. Wala nga tayong nakikitang caseload lately at kaya naman ng ating surveillance systems. Ayon kay Dr. Domingo, bukod sa DOH, naka-alerto rin ang Bureau of Quarantine upang hindi makapasok sa bansa ang mpox. Gaya na lamang ng pamamaraan sa pagtanong o pag-interview sa mga biyahero mula sa bansang Africa o papunta pa lang sa naturang bansa. At dahil nakukuha ang mpox sa skin-to-skin contact, binigyang diin ng Department of Health ang kahalagahan ng proper hygiene ng isang tao, tulad na lamang ng tamang paghuhugas ng kamay at tamang pagsusuot ng face mask upang mapangalagaan ang sarili laban sa sakit na ito. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang darating na bukas ang donasyong bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., bunso nito makapagsisimula ng vaccination sa mga baboy sa susunod na linggo. Samantala, Setyembre pa inaasahan ang dating ng bulto ng ASF vaccines sa ilalim ng emergency procurement ng DA.
Luckily, yung ating supplier nag-donate ng 2,000 doses at darating dito sa Biyernes at hopefully ang target namin is maumpisa na yung pagbakuna by Tuesday next week. Tulong muna bago balita. Dalawa ang sugatan matapos salpukin ng kapwa rider ang isang motorcycle taxi sa Pasig City. Nagkataon namang napadaan sa lugar ang UNTV News and Rescue Team kaya agad na narespondihan ang insidente. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nararamdaman po? Oo, nararamdaman po. Yung kasama niyo, sir? Okay, okay lang. Hindi kasi alalay naman yung ano namin eh. Kasi dito nakapreno kami. Habang nagsasagawa ng roving ang UNTV News and Rescue sa kahabaan ng Riverside Ortigas Extension sa Pasig City, pasado 1:00 ng madaling araw kanina, namataan ng grupo ang nag-uumpukang mga tao sa gitna ng kalsada. Nang siyasatin, may 2 lalaking sugatan katabi ng 2 motorsiklo na nakatumba na dulot ng isang vehicular accident. Kinilala ang mga rider na sina Jordan Reyes, 32 anyos at Raymart Belonio, 27 anyos. Ayon sa mga nakasaksi, binangga umano ni Belonio si Reyes. Nagulat po ako, naatay ko po siya. Biglang may mabilis sa likod niya na yun, sumalpok bigla. Mabilis po yung takbo eh. Lumipad po yung movie driver po. Tapos yung nasa likod naman po, lumipad din po pero mas malala po yung sa movie. Agad naman nagsagawa ng assessment ang UNTV News and Rescue Team at nilapatan ng paunang lunas sa mga pasyente na nagtamo ng mga gasgas sa kanilang tuhod at paa. Nagkaroon nga po tayo ng 2 patient na nagtamo ng multiple abrasions sa kanilang lower extremities, particular sa kanilang tuhod at paa. Agad naman po natin nilapatan ng paunang lunas at tumanggi na pong magpadala pa sa ospital ang mga pasyente. At itinurn over po natin sila sa authorities. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Maritime Group ang 2 Malaysian national at 18 iba pa na umunoy sangkot sa illegal fishing sa karagatang sakop ng Balabac, Palawan. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga sospek nang magsagawa sila ng patrolya sa lugar. Ito ang balita ni Lea Ilagay. Meron tayong isang Malaysian vessel na nag-engage sa illegal fishing within our territorial waters sa Balabac, Palawan, kung saan nahuli ng ating SOU, second SOU based in Palawan, ang mahigit mga 20 katao headed by Malaysian, no? At itong vessel na to is in Malaysian vessel. Iigtingin pa ng Philippine National Police Maritime Group ang pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ay kasunod ng pagkakahuli ng isang Malaysian fishing vessel na iligal na nangingisda sa karagatang sakop ng Balabac, Palawan. Ayon kay PNP Maritime Group Director, Police Brigadier General Jonathan Cabal, 2 Malaysian national at 18 Pilipino ang nahuli ng kanilang mga tauhan sa operasyon. Hindi natin madi-discount the possibility na marami ang nag-encroach, but through the partnership of the Coast Guard, BIFAR, and of course the Maritime Group, we see to it that we patrol these areas para ma-enforce naman natin yung ating jurisdiction. Nasa 60 kilo ng buhay na isdang lapu-lapu at nasa 350 kilos ng iba't ibang klase ng isda, kabilang ang mga inilalagay sa aquarium, ang nasabat ng mga otoridad. Kung magtutuloy-tuloy aniya ang pangingisda ng mga dayuhan sa karagatang sakop ng Pilipinas, malaki ang magiging epekto nito sa mga lokal na mangingisda. Kung hindi ito nahuli, siyempre made-deny yung fish catch, yung opportunity for our local fishermen to have a bountiful catch. At instead of our fellow men enjoying the fruits ng ating maritime environment, ito ay napupunta pa sa Malaysia. Naniniwala din ang PNP Maritime Group na hindi ito ang unang pagkakataon na nangisda ang naturang mga dayuhan sa Palawan.
Yeah, definitely this is not the first time, but maganda nga yung accomplishment ng mga tropa natin sa baba dahil gabi yun, madaling araw yun they have used night vision goggles kasi pag nagpatay na yung Malaysian vessel, our troops are using the NVGs or yung night vision goggles. Nakikita pa rin yung kanilang yung movement. So nung pinuntahan at true enough, they are engaged in illegal fishing. Ang mga naaresto ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10654 o Fisheries Code of the Philippines. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain na ng reklamong double murder sa Department of Justice o DOJ ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaninang umaga. Kaugnay ito sa pagkamatay ng beauty queen na si Geneva Lopez at Israeli na kasintahan nito dahil umano sa issue kaugnay sa lupa sa Pampanga. 5 hindi pinangalanang individual ang kasama sa inirereklamo at pinaniniwalaang nasa likod ng pagpatay sa mga biktima. 4 na sa mga sospek ang nasa kustodiya ng CIDG. May meeting silang ginawa. That's why merong allegation ng conspiracy. Nag-meeting sila at pinagplano nila ang actual na pagpatay doon sa dalawa. Kaya doon sa dalawang biktima. At merong dalawang yung talagang bumaril. Merong isa naman na kasama sa pag-dispose ng body, ibig sabihin, nung paglibing nung katawan ng dalawang biktima. Nagpamalas ng galing sa 3-point area sina Senator Bongo at DOJ Assistant Secretary Miko Clavano sa bakbakan ng kanilang koponan sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Executive Face-Off. Habang nagwagi naman sa magkakahiwalay na laban ang Malacanang team at ang Ombudsman Graft Busters. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Mistulang nag-showdown sa 3-point area ang dalawang top executives ng Senate Sentinels at Department of Justice Beacons sa exciting ball game kahapon sa pagpapatuloy ng eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off sa PhilOil Center sa San Juan City. Nagpakawala ng 6-3 at may kabuang 24 points si DOJ spokesperson at Assistant Secretary Miko Clavano para pangunahan ang opensa ng Beacons. Sinagot naman ito ng 5 beyond the arc ni Senator Christopher Bongo. Nahirapan ng DOJ na pigilan ang mainit na opensa ng Senate, subalit nagawa naman nilang dumikit. Gayunman, mas nanaig ang defending champion sa final score na 89-75. Hinirang na best player of the game sa ikatlong sunod na pagkakataon si Senator Bongo na kumamada ng 23 points at tig-3 rebounds at assist. Ganoon naman po ang basketball, no? Mas masarap ang pakiramdam pag pinaghirapan mo yung bawat tira mo, bawat shoot mo, bawat panalo. Sa lahat ng bagay, pag pinagpawisan at pinaghirapan nyo po ang iyong panalo, mas masarap po ang pakiramdam. Dahil sa panalo, nananatiling malinis ang record ng Senate Sentinels na may 4-0 win-loss record, habang ang DOJ ay mayroon ng 1 panalo at 2 talo. Sa second game, balik naman sa winning momentum ang Malacanang Team Office of the President Executives. Matapos makalasap ng 2-game losing streak, nasungkit na ng OP Executives ang kanilang ikalawang panalo matapos talunin ng SSS Pension Boosters sa score na 89-54. First quarter lamang ang SSS ng 3 points, 17-14.
Second kanto, nakahabol na ang OP, sila naman ang lumamang ng 3 points, 32-29. Pagpasok ng second half, dikitan pa rin ang laban at makailang beses na nag-deadlock. Pero makalipas ang 6 na minuto, naramdaman na ng SSS ang bigat ng kawalan ng kanilang 6 na players na hindi nakalaro dahil sa naunang commitment sa trabaho. Dumagdag pa ang na-injured na top scorer ng SSS na si Socrates Trinidad na nagkaroon ng full hamstring injury sa kaliwang binti. Kaagad namang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team si Trinidad para sa pangunang lunas. End of third frame, 60-43. Lumobo na ang abante ng Malacanang team. Nahirapan ng maghabol ang SSS hanggang sa maubos ang oras. Malaking tulong sa OP executives ng core players na hindi nakalaro sa nakaraan nilang natalong laban. Tulad ni Undersecretary Sam Young na kumolekta ng 17 points, 28 rebounds, 4 na assist at 3 blocks. Kaya naman tinanghal na best player of the game. I think we tried to create some schemes. We did some zone press, full court press, 3/4 zone press to try to take them out of the game. Apparently it worked, so we were quite lucky with that. Sa ngayon kapwa, may tig-2 panalo at talo na ang OP executives at SSS kabalikat. At sa third game, pumasok na rin sa win column ang Ombudsman Blockbusters matapos magwagi laban sa Comelec Fast Trackers sa score na 65-54. Kinilala na best player of the game si Assistant Ombudsman Rex Sandoval na may 12 points at 4 rebounds. Pasasalamatan ko yung Comelec. They put up a very good game. Talagang nahirapan kami. And yung sportsmanship na pinakita nila, they play very nicely. Sakripisyo po talaga. We find time na talaga maglaan po ng konting oras para mag-ensayo. Dahil alam naman po natin yung trabaho ng public servant, talagang hindi naman po natatapos ng 8 to 5. So talagang love of the sports lang po. Tsaka talagang salamat to sa UNTV kasi nakasali ho kami rito. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa bansa na si Singaporean President Tharman Shanmugaratnam para sa kanyang 3 araw na state visit at nasa Malacanang na ngayon ang leader at nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Nel Maribuhok. Live. Nel, magandang gabi. Ano ba ang tinalakay sa pulong kanina ng 2 leader ng bansa na yan? Yes, Jun, ang pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Singapore ang pangunahing tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Tharman Shanmugaratnam dito sa Malacanang. Partikular na tinalakay ng 2 leader ang kooperasyon ng 2 bansa pagdating sa enerhiya at pangangalaga sa kalusugan. Ngayon lamang 6:20 PM June, sinaksihan ni Pangulong Marcos at President Shanmugaratnam ang exchange documents para dito sa nilagdaang Memoranda of Understanding o MOUs tungkol sa recruitment ng Filipino healthcare workers at pakikipagtulungan sa climate financing. Bibigay natin yung detalye nitong MOU sa mga susunod nating newscast. Pero ito ay may patungkol dun sa regulasyon at assistance dito sa reintegration ng mga OFWs dito sa Singapore. Ayon kay Pangulong Marcos, kabilang sa inaasahan pang malalagdahan sa malapit na panahon ay ang MOUs na may kaugnayan naman sa kalusugan at maritime security. Inaasahan rin ni PBBM na mapalalakas rin ang ugnayan ng Pilipinas sa Singapore pagdating sa defense at security. Sa bilateral meeting, hindi tinago ng Singaporean President ang pagkabilib sa mga atletang Pilipino, partikular na kay Olympic gold medalist Carlos Yulo. For 28 ngayong hapon, dumating nga sa Malacanang ang Singaporean President at dito ay binigyan siya ng arrival honors. Bago naman maganap ang bilateral meeting,
bago maganap itong bilateral meeting. Ito sa pagbisita ni President Sian Mugaratnam sa Pilipinas bilang bagong head of state ng Singapore. Tinatayang nasa 200,000 mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Singapore. At mamaya, matapos nga nitong mangyayaring joint statement na dalawang leader, may state banquet naman na inihanda ang Malacanang para sa Singaporean leader, June. Ilang araw ba, Nel, mananatili sa bansa ang Singaporean President? May mga engagement pa ba siya pagkatapos ng pulong nila ni Pangulong Marcos? Diyan, June, 3 araw itong state visit ng Singaporean President at may mga inaasahan pang mga pakikipagpulong ito sa ilang mga local leaders dahil may mga lalagdaan pang mga tinatawag na mga MOUs sa mga LGU, itong ilang mga Singaporean private sector. Pero yung mga detalye ng mga schedule pa niya ay sa ngayon ay hindi pa natin nahawakan o hindi pa natin nakikita yung detalye ng kanyang mga schedule. Alright, maraming salamat. Nel Marie Bohok, nagulat ng live mula sa Malacanang. Pinag-aaralan sa Senado ang posibleng pag-aamyenda sa bawal bastos law laban sa sexual harassment. Ito ay upang mas lalong mapangalagaan ang kapakanan ng mga empleyado sa mga lugar ng trabaho. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. I think it's about time, as what the chairman mentioned a while ago, that we strengthen, enhance existing legislation relative to the workplace, and I'm referring now to Republic Act 11313, the Safe Spaces Act. Tinitingnan ng Senado na palakasin ang Republic Act 11313 na tinuguri ang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Kasabay ito ng ikatlong pagdinig ng Senado sa mga pulisiya ng mga television networks at artist management agencies kaugnay ng mga reklamo ng pang-aabuso at harassment sa industriya ng telebisyon. Ayon kay Senador Francis Tolentino, dapat may agarang remedyo sa mga biktima, partikular na sa sexual harassment sa mga lugar ng trabaho. Sa akin po nakikita ngayon, pwede na itong torts eh. Ang sinasabi ko po dito, hindi sa ganong level ng krimen, kung hindi yung level na nandun kagad yung accountability at pananagutan na dapat ay matugunan. Sinang-ayunan naman ito ng legal expert na si Attorney Lorna Kapunan sa kabila ng pagkakaroon ng criminal responsibility ng mga namumuno sa mga establishmento. Hindi po masyadong malinaw sa batas yung minention yung Safe Space Act, yung Bawal Bastos Law. Hindi masyadong malinaw sa batas ang talagang responsibility ng mga ito, the heads of establishment. Paliwanag pa ni Attorney Kapunan, mangangahulugan ng tort na mayroong presumption of negligence o pagpapalagay na may kapabayaan ng heads of establishment. Ngunit pangamba ni Senador Tolentino, maaring maabuso naman ang probisyon na ito sakaling maamyendahan ng naturang batas para dito. Hindi kaya ito abusuhin naman na lahat magke-claim na ng ganito. Lahat ng sa kanilang perception ay inabuso sila, lahat ay magfa-file na ng tort claims for instance against the principal, against the coach, against the employer, against the talent manager, etc. etc. Hindi kaya ito maging subject to abuse? Tiniyak naman ng legal expert na sa ganitong proseso, hindi otomatiko na kapag may nagreklamo na empleyado ay dihado na ang mga employer. Meron naman po tayong rules and procedure that you must exhaust administrative remedies. So sa exhaustion of administrative remedies, dapat dumaan ng isang complainant sa CODI, yung Committee on Decorum and Investigation, na yun na magdidetermine nga kung merong negligence. Kinilala ni Senador Francis Tolentino ang rekomendasyon na pagsasama ng tort sa Bawal Bastos Law, ngunit patuloy pa itong pag-aaralan ng Senado. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinampahan ng reklamong kriminal si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice sa Commission on Elections o COMELEC ngayong hapon.
Kaugnay ito sa pagpapakalat umano ni Erice ng maling impormasyon na nagdulot ng kalituhan sa publiko at nakakaapekto sa proseso ng halalan. Samantala, isang grupo naman na mga guro ang nanawagan na huwag nang payagan pa na makalahok sa halalan ang kumpanyang Smartmatic. Ito ang balita ni Dante Amento. Basically, ang subject ng complaint na ito is yung mga statements ni former congressman na sa tingin ng mga complainants is false and alarming. Dalawang pribadong individual ang naghain ng reklamo sa Law Department ng Commission on Elections kanina laban kay dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice. Bunsod ito ng anilay mga walang batayang paratang ng dating mambabata sa COMELEC at sa South Korean company na Miro na technology provider para sa 2025 automated elections. Kabilang na rito ang sinabi ni Erice na prototype o hindi pa daw kailanman nagamit ang makina o sistema ng Miro sa halalan. Ang hindi beripikadong alegasyon ng panunuhol at korupsyon sa isang COMELEC official na tumanggap umano ng pera mula sa South Korea. Gayon din ang tahasang pagsira umano ni Erice sa ginagawang pagpapaliwanag at demonstration ng COMELEC hinggil sa mga bagong makina ng Miro. At ang sinabi ng dating kongresista na malaking scam ang pagkuha ng mga bagong makina para sa 2025 elections na nagkakahalaga ng 18 billion pesos. May mga sinasabi pa sila na yung kontrato na pinasok ng COMELEC with Miro sa big scam. And then meron din mga unverified allegations of corruption and bribery sa mga particular, hindi niya pinangalanan initially pero pinatutungkalan niya si Chairman George Garcia. Ayon sa abogado ng mga complainant, may tuturing na election offense ang ginawa ni Erice alinsunod sa Section 261 ng Omnibus Election Code dahil sa panggugulo sa proseso ng eleksyon, panglilito sa mga botante at pagpapakalat ng mali at nakakaalarmang ulat o impormasyon. Sino mang lalabag dito ay pwedeng maparusahan ng 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at maaaring tuluyang pagkadiskwalipika sa pagtakbo para sa posisyon sa gobyerno. Sabay-ibayan kasi nila yung mga sinasabi and they think na false and alarming talaga yung reports. So, they took the initiative to find the complaint. Ayon naman kay Erice, walang batayan at pawang harassment lamang ang reklamo. Multi-billion pesos na korupsyon anya ang nilalabanan niya dito. Samantala, nanawagan naman sa pamahalaan ang mga guro na kabilang sa DepEd Teachers Union o DTU na huwag nang papayagang makalahok sa halalan ang kumpanyang Smartmatic. Mahirap umano ang kanilang karanasan sa nakalipas na halalan tulad noong 2022 elections gamit ang mga makina mula sa Smartmatic. Anila, 1,800 vote counting machines o VCMs ang nagmalfunctioned o pumalya at 1.1 milyon na mga botante ang naapektuhan kung saan naantala ang pagboto. Ang iba ay umuwi na lang at hindi na bumoto. Ang masaklapaan nila ay sila ang nasisisi ng mga botante at maging mga kandidato dahil sa aberya. Bilang mga election worker, binigyang diin ng grupo, dapat ang kanilang gagamiting mga makina ay mapagkakatiwalaan. Ang sa amin lang, ang panindigan namin is yung mga teachers hindi madihado. As to the bidding and the processes, wala kaming kinalaman kung sino nagsumite, kung sino yung nanalo. Ang sa amin lang, ipinipresenta namin yung kapalkapakan ng Smartmatics. So kung mayroong bagong player, kahit anong pangalan dyan, subukan natin. Baka yung experience namin sa Smartmatics ay maibsan or hindi na maranasan. Ang pinakabagong issue na nagdulot nila ng lalong pagdududa sa Smartmatic ay matapos kasuhan ng US Federal Grand Jury ang executives nito at si dating COMELEC Chairman Andres Bautista dahil sa issue ng panunuhol at money laundering noong 2016 elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng phase-out order ang Commission on Higher Education sa mga degree program ng isang paaralan sa Caloocan City dahil sa hindi pagiging compliant sa minimum standard ng komisyon. Itinanggi naman ito ng paaralan at iginiit na sila ay compliant sa requirement ng CHED sa kanila. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kung ang isang eskwelahan na hindi nakakapag-comply sa mga requirements namin, ito ay pwedeng isyuhan ng phase-out orders ng komisyon. Nagpaskil ang Commission on Higher Education o CHED ng notice of phase-out sa harapan ng St. Vincent de Ferrer College of Camarines Incorporated o SVD-FCC. Ang abiso sa publiko ay kaugnay sa kanilang pagpapatigil sa 5 degree programs ng naturang paaralan. Kabilang dito ang Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Science in Accountancy,
Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management, Bachelor of Science in Information Technology at Bachelor of Secondary Education. Ayon sa CHED, taong 2021 pa ang nasabing phase-out order sa nasabing paaralan. Na-issue namin ang phase-out order na ito way back 2021 na nagkaroon ng resolution ng komisyon. At ito ay pinatanggap namin sa eskwelahan, natanggap naman nila ang aming phase-out order. Kaya nga sila ay nag-file pa ng kanilang motion for reconsideration. At pagkatapos naman na desisyonan ng komisyon ang kanilang motion for reconsideration, ay sinabi talaga namin na tinutuloy namin ang phase-out order against sa eskwelahan na ito. Dagdag ni CHED Executive Director Cinderella Haro na hindi nakapag-comply ang SVD-FCC sa minimum standard ng komisyon. May tinatawag kaming policy standards and guidelines. Ito ang kailangan na i-comply ng mga eskwelahan na nag-o-offer ng mga iba't ibang programa. Maraming mga requirements dyan like faculty, dean, laboratory, facilities. Tinitingnan yan ng Commission on Higher Education at sa mga requirements nila ay may mga hindi na-comply ang eskwelahan na ito sa 5 programa na ito. Paliwanag ni ED Haro na taong 2022 ay hindi na dapat tumanggap ng incoming freshman students ang nasabing paaralan at pinatapos na lang ang mga kasalukuyang nag-aaral na second year, third year at fourth year students. Ngunit nagpatuloy pa rin aniya ang paaralan sa pagtanggap ng mga estudyante kaya ngayon inaayos ng CHED katulong ang regional office sa National Capital Region na mailipat na ang mga estudyanteng nag-enroll mula 2022 patuloy. Ang Commission on Higher Education through the National Capital Region ng aming regional office ay tutulong sa mga estudyante na enroll kahit na may phase-out order kami para naman magkaroon pa rin sila ng opportunity na makapag-transfer sa ibang eskwelahan. Siniguro ng CHED na nakahanda silang asistehan at tulungan ang mga apektadong mag-aaral. In fact, before namin i-post ang notice to the public na ito, ay nakipag-usap na kami sa ibang mga eskwelahan kung paano nila matatanggap ang mga estudyante nito. At we will meet the affected students so that we can help in the transfer of those affected students. Sa kabilang banda, itinanggi naman ng pamunuan ng St. Vincent de Ferrer College of Camarines Incorporated ang nasabing non-compliance nila sa komisyon. When they said we are non-compliant, we sent 2 boxes of compliance documents. Oh, they received it but they did not open this. I don't know where they put it. Wala na silang sinabi tungkol dito. They just stuck to their position that we must be phased out. Ayon kay Dr. Cristeta Evangelio, ang presidente at chairman of the board ng SVD-FCC, hindi na-revoke pa ang recognition ng kanilang degree programs, kaya kanilang ikinagulat ang nasabing phase-out order mula sa CHED. The government recognitions of SVD-FC degree programs have never been revoked and remain valid. In fact, there has never been any verified complaint filed to revoke the government recognitions of the degree programs of SVD-FC. So there was no revocation, but they are already phasing it out. No? Firstly, the law says the recognition should be revoked first before phasing out the programs. Ipinaliwanag niya rin na ang dahilan ng patuloy nilang pagtanggap ng mga mag-aaral ay kanilang inaantay ang hatol ng Court of Appeal sa ipinasa nilang petisyon matapos nilang makatanggap ng order sa CHED na di na sila dapat tumanggap pa ng mga estudyante. Yes, we receive an order that we should not be accepting. However, when they said we are non-compliant and they are phasing out our programs, immediately thereafter we pursued that in the Court of Appeals. It's because it is in court already. Until such time that the court will tell me, all right, you stop because the position of this CHED is correct or right or legal. Therefore, you stop. It's the court that will tell me. It's not them. Ngayon, nais ng St. Vincent de Ferrer College of Camarines Incorporated na mapag-usapan ito kasama ang Commission on Higher Education para malinaw at maayos ang nasabing issue. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang
rereklamo ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang National Economic and Development Authority o NEDA kaugnay ng mahigit 20 pesos per meal na pahayag nito. Ayon kay Congresswoman Brosas, malayong-malayo ito sa katotohanan. Ang dapat anyang gawin ng NEDA, subukan nila mismo ang datos at pagkasyahin nila ang 64 pesos na budget para sa 3 beses na kain sa isang araw. Malinaw din anya na hindi ramdam ng gobyerno ang kahirapan kaya tingin nila sapat na ang mumong pasahod sa mga manggagawa pero ramdam na mga ordinaryong Pilipino ang bawat pagtaas ng presyo ng bigas at pagkain. Muli rin itong iginiit na dapat magpasa ang gobyerno ng isang legislated wage increase upang matiyak na bawat pamilya ay may sapat na kita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nato naman po ang ating mga gold medalist na kausi ngayong araw po ng Huwebes. Salamat po at shoutout kina Israel Lalis, kay Tyrell Crisostomo at Thomas Simon K. Angeles. Maraming salamat din kay Vilma Coelho, Noe Elia at Alfonso Villasis. Narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 34 at 15. Nagsasabi, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daig. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.